Dominant Protector. Credit to the author. 5,331-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Wala na ba talagang paraan para makalabas dito? Hindi pa rin makapaniwala si Aliyah. Subukan mo. Kumuha si Terence ng bato at ibinigay ito sa kanya, at inihagis niya ito sa direksyon kung saan sila nanggaling. Walang anumang bagay sa harap nila, ngunit tumalbog pabalik ang bato. Bakit naman ako? Nagulat ang lahat. Isang porma sayon. May isang porma sayon na nakaayos dito, at hindi ito mukhang isang ordinaryong porma sayon, sabi ni Terence. Naramdaman niya ang porma sayon pagdating niya, ngunit hindi siya nang ahas na magalit kay Amara at sa iba pa. Tutal, ito ang sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Kung mag-aaway sila ni Terence, wala ni isa sa kanila ang makakaalis, at ang kanilang mga buhay ay malalagay sa panganib. Mas makabubuting gawin ang mga bagay-bagay ng paunti-unti. Hindi sumuko si Aliyah. Pumulot siya ng bato at sinubukan kahit saan, kahit ang bangin at ang tuktok. Ito pala ay isang di nakikitang bilangguan na walang anumang bulag na lugar, na nakakulong sa lahat at hindi nagbibigay sa kanila ng anumang lugar upang makatakas. Paakyat na bangin sa langit. Hindi ba't isa itong replika ng bangin ng refleksyon? Ngayon lang napagtanto ni Quintan. Sinabi rin ng deputy sect leader na tanging ang mga may mataas na katayuan lamang ang maaaring makapasok. Lumalabas na napakataas ng katayuan niya, isang nakangiting tigre. Napangiti si Chester ng mapait. Naisip niya na mabuting tao si Dawson, at bihira para sa isang vice-sect leader na magpakababa ng ganito. Ngayong alam na niya ang katotohanan, nagsimula siyang umiyak. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tumingin sina Amara at ang iba pa kay Terence, nasa kalagitnaan pa rin sila ng kanilang karanasan sa pagtawid sa unang mundo, at hindi nila inakalang mapapahamak sila ng ganito kaga. Malamig. Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Ha! Naguluhan ang lahat sa pagkakaalam nila kay Terence, hindi siya yung tipo ng taong basta na lang lulunukin ang galit. Ano ang ibig niyang sabihin sa malamig na salita? Dahil gusto nila tayong mananatili tayo. Walang mangiistorbo sa atin at maaari tayong magsaka ng mapayapa. Ituturing na lang natin itong pagsasaka ng walang anumang hadlang. Nakakagulat na naging bukas si Terence sa pagkakataong ito. Medyo ayaw ng lahat, pero dahil sinabi iyon ni Terence, hindi na sila tumutol. Nagsimulang magnilay-nilay muna si Terence, at ang iba ay nagsipuntahan na rin sa kani-kanilang mga silid. Nasaan man sila, ang lakas ang hari. Alam nilang masyadong mahina sila, kaya sila nasa ganitong sitwasyon. Kung wala sila sa tugatog ng maagang foundation stage, kundi mga golden core stage masters, maglalakas loob kaya ang sekta ng Green Cloud na tretuhin sila ng ganito. Kailangan niyang maging mas malakas. Saka lang siya mabubuhay ng may pagtitimpi. Ang karanasan sa bakuran ng paglilitis ay nagpaunawa na sa kanila ng malalim tungkol dito, at ngayon, mas lalo pa nila itong nararanasan. Dahil sa presensya ni Terence, sila ang may pinakamagandang training environment sa mundo, at wala ni isa sa kanila ang kulang sa talento. Ang tanging kulang lang sa kanila ay ang motibasyon. Dahil sa sobrang pressure sa mga taong ito, halos nagpapabeya na sila, pero ngayong nasa Chindian School na sila, nasa house arrest na sila. Sobrang bigat ng pressure. Ngumiti si Terence, iniisip na isa itong biyaya na nakatago. Bukod sa lahat ng iba pa, ang bangin ay isang magandang lugar para sa pagsasanay. Kahit hindi ganoon kakapal ang chi, ito ay ang kapaligiran. Ang kalagayan ng isip ng isang tao ay nagmumula sa puso, at ang kapaligiran ay natural na makakaapekto sa kalagayan ng pag-iisip ng isang tao. Ang mga taong bukas ang isipan ay bihirang makaranas ng mga hadlang, at ang di nakikitang impluwensyang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa chi. Bukod pa rito, nabawi ito ng mga table task ni Terence, paano kung may kaunting chi? Lahat ay nagsusumikap, at hindi naiiba si Terence. Ginagamit niya ang mga espiritual na ugat upang unti-unting sanayin ang kanyang espiritu. Ang buong proseso ay lubhang masakit, ngunit nasiyahan si Terence dahil alam niyang pagkatapos ng sakit, may mga gantimpala. Sa bawat 15 minuto, nararamdaman ni Terence ang paglakas ng kanyang espiritu.
Hindi lamang ito isang quantitative recovery at akumulasyon, ito rin ay isang qualitative training, lalo na ang huli, na isang kasiya siyang sorpresa para kay Terence. Dahil sa projection, ang buong lakas ng essence spirit ni Terence ay hindi maihahambing noong siya ay nasa Tianjia Island. Kung siya ay orihinal na 10,000% ng isang profound stage essence spirit, pagkatapos humina ang projection, siya ay nasa 10% lamang ng isang profound stage essence spirit. Hindi lamang ang dami ay lubhang nabawasan, kundi pati na rin ang kalidad ay bumaba sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, sa tulong ng mga espiritual na ugat, naniniwala si Terence na kahit hindi siya gaanong makakabangon sa dami, sa kalidad, hindi magtatagal ay makakabalik siya sa antas ng Sky Class Island, at ang kanyang espiritu ay maaabot ang tunay na antas ng isang profound stage. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa siya kaysa noong nasa Sky Class Island siya. Bukod sa pagsasanay sa kanyang espiritu, ang isa pang pangunahing pagsasanay ni Terence ay ang kamay na pang-akit ng kaluluwa. Ang kanyang karanasan sa siyam na sanggol ang nagpaisip sa kanya na nasa maling landas pala siya sa lahat ng oras na ito. Mula sa sandaling ipinroyekto ang kanyang essence spirit sa mundo ng mga mortal, ang unang ginawa ni Terence ay ang pagbuo ng kanyang essence spirit. Lahat ng ginawa niya pagkatapos noon ay umikot sa essence spirit, patuloy na pinapataas ang antas ng kanyang essence spirit hanggang sa magamit niya muli ang killing intent ng 5 elemento at 8 trigram, pati na rin ang mga super killer moves tulad ng lightning burial. Ito ang orihinal na proseso ng pag-iisip ni Terence. Hanggang sa naharap niya ang hadlang sa pagtatatag ng pundasyon, patuloy siyang nananatili sa ganitong linya ng pag-iisip. Kalaunan, nabangga niya ang isang pader at napilitang simulang tuklasin ang lahat ng uri ng kasanayan sa espiritual na kamalayan. Gayunpaman, hanggang sa harapin niya ang siyam na sanggol, hindi niya talaga ito namalayan. At ngayon, sa wakas ay napagtanto ni Terence na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Isa lamang siyang espiritu, at ang espiritu ang pundasyon. Ang paghahangad ng lakas ng espiritu ay parang pag-una sa kariton kaysa sa kabayo. Kahit na magsanay pa siya hanggang sa mamatay, hindi niya magagawang malampasan ang hindi nakikitang harang na iyon. Ang tanging paraan ay ang magtuon sa espiritu. Mayroong dalawang landas patungo sa spirit cultivation. Ang isa ay ang pagpapataas ng antas ng espiritu, na siyang ginagawa ni Terence gamit ang mga espiritual na ugat. Ang isa pa ay ang mga spirit technique, at ang tanging magagamit ni Terence sa lugar na ito ay ang kamay na kumukuha ng kaluluwa. Hindi ito isang bagay na magagawa sa isang iglap, nangangailangan ito ng maraming pagsisikap, ngunit ang kamay ng paglamon ng kaluluwa ay mayroon pa ring puwang para mapabuti sa antas ng kaunawan at pag-unawa ni Terence. Simula ng pagsamahin niya ito sa teknik ng siyam na bagong silang na sanggol na paglulon, ang kanyang kamay ay naging isang nakamamatay na galaw. Ngunit alam ni Terence na malayo pa ito sa buong lakas nito. 5,332. Base sa resulta ng kanyang pagsubok kay Jianfeng, ang kaluluwang nag-e-evoke ng mga kamay at paa ay kayang patumbahin ang sinumang kalaban na wala pa sa orihinal na antas. Ang kabayaran ni Terence ay wala kundi kaunting enerhiya ng espiritu. Hanggat may oras siyang makabawi pagkatapos ng proseso, maaari siyang ganap na makabawi sa tulong ng spirit grass. Sa katunayan, kung gugustuhin niya, maaari pa niyang laktawan ang proseso ng paggaling dahil maaari niyang lumunin ang kanyang espiritu. Hindi tulad ng kamay na nangaagaw ng kaluluwa, maaaring direktang gamitin ng primordial spirit ang kabilang partido bilang sarili nitong tonic. Pagkatapos lamunin, hindi lamang nito hindi mauubos ang sarili nitong espiritual na enerhiya, kundi maaari rin itong lumaki ng malaki. Ito rin ang ugat ng kagalakan ng siyam na bagong silang. Gayunpaman, hindi sanay si Terence sa ganitong pamamaraan. Una, naramdaman niya na ito ay masyadong hindi makatao, tulad ng isang hinsibilisadong halimaw. Pangalawa, naramdaman niya na napakaraming nakatagong panganib. Ang mga pamamaraang masyadong mabilis ay karaniwang may maraming nakatagong panganib. Umasa ang siyam na bagong silang sa sinapupunan sa siyam nitong ulo para lumunin ang lahat ng uri ng espiritu, ngunit kung maglalakas loob na gawin iyon ni Terence, maaaring magkaroon siya ng mental breakdown sa lalong madaling panahon, o kaya'y pagbagsak ng kaluluwa. Mula sa pananaw ng isang teorya ng pagsasabuatan, ang siyam na bagong silang na sanggol ay handang sabihin kay Terence ang teknik ng paglamon ng essence spirit ng napakadali dahil gusto nitong linlangan si Terence.
Kung hindi napigilan ni Terence ang tukso ng mabilis na cultivation na tulad nito, malamang ay nalinlang na siya sa isang madugong gulo. Ayaw niyang gamitin ito kahit kanino maliban na lang kung wala na siyang ibang pagpipilian. Gusto niyang gawin ito ng paunti-unti at dahan-dahan. Nang hindi kinakailangang ubusin ang kanyang kaluluwa, ang kamay ng tagasalo ng kaluluwa ang tanging paraan upang atakehin ni Terence ang kanyang kaluluwa. Walang duda ang kahalagahan nito, at ang kailangan niyang gawin ngayon ay higit pang tuklasin at pagbutihin ang kapangyarihan ng kamay ng tagasalo ng kaluluwa. Tutal, sa sinaunang mundo ng tunggalian, hindi lang niya kailangang harapin ang isang pikjindan tulad ni Janfeng ang kailangan niyang harapin, kailangan din niyang harapin ang mga bagong silang na halimaw mula sa lahat ng sekta. Kung gusto niyang maging trahedya ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa, kailangan man lang niyang kayanin ang mga bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Nagsimulang magsanay sina Terence at ang iba pa gaya ng dati. Kasabay nito, si Dustin, ang pangalawang pinuno ng sekta ng Qingyan, ay hindi lamang naupo. Iniwan niya si Reggie at pumunta sa tuktok ng bundok. Para sa lahat ng mga disipulo, ang tuktok ay isang bawal na lugar na hindi nila maaaring lapitan. Kahit ang mga nakatataas sa sekta, kasama na ang sect master, ay kailangang magulat ng maaga kung gusto nilang umakyat sa tuktok. Ito ay dahil ang teritoryong ito ay pag-aari lamang ng isang tao, si Grand Elder Jomar Chen. Gayunpaman, hindi isa sa kanila si Dustin. Siya lamang ang exception sa buong paaralan ng Qingyan sa Hilagang Isla dahil siya ang apo sa tuhod ni Jomar. Walang mararangyang gusali sa tuktok ng bundok ng Qingyan. Mayroon lamang isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bato sa tabi niya. Sa kanyang paghinga, ang mga nakapalibot na ulap ay mabilis o mabagal, patuloy na nagbabago sa iba't ibang mahiwagang disenyo. Mahirap itong intindihin, ngunit ito ay napakalakas. Matandang ninuno. Magalang na tumayo si Dustin sa likuran ni Jomar. Maya-maya, tumigil sa paghinga si Jomar at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Kumusta? Tulad ng iniutos mo, inilagay ko si Terence at ang kanyang mga tauhan sa ilalim ng house arrest sa paakyat na bangin. Wala silang hinala, napakasama ng kanilang pagiging alerto. Kumunat ang mga labi ni Dustin sa isang mapang uyam ng ngiti. Mabuti naman yan. Mabuti na rin ang maging mabagal ng kaunti. Tutal, isa siyang maalamat na tiyuhin sa labanan mula pa noong unang panahon. Kung gagawa siya ng eksena bago pa man siya mapatunayan, magiging abala ito. Bahagyang tumango si Jomar. Gusto mo ba talagang patunayan? Tanong ni Dustin na may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Ano sa tingin mo? Tumawa si Jomar at tumingin kay Dustin ng may mapang uyam na tingin. Mag-imbestiga ka, hindi lang tayo dapat mag-imbestiga, kailangan din nating magsagawa ng masusing imbestigasyon. Sabi ni Dustin pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oh! Kung mapatunayan na mayroong ganoong bagay, magkakaroon ng sekta ng isa pang Supreme Ancient Martial Tiyuhin. Hindi ba't katulad din iyon ang pagkakaroon ng isa pang retiradong emperador? Sa tingin mo ba ay masyadong malaya ang buhay ng matandang ito? Sabi ni Jomar nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Hindi, dahil isa itong malaking investigasyon, natural lang na napagpasyahan na ang resulta. Sa palagay ng apo mo, sa halip na harapin ang bagay na ito nang walang pakialam, mas mabuting palakihin mo na lang ito at saka ka na lang gumawa ng conclusion pagdating ng tamang panahon. Sa ganitong paraan lang natin tunay na makukumbansi ang lahat, buong kumpiyansang sabi ni Dustin. Hehe, ang opinyon ng publiko ay sadyang manipulahin. Pagdating sa pagmamanipula sa puso ng mga tao, natatakot akong walang sino man sa buong Green Cloud School ng North Island ang kalaban mo. Hindi naman sa walang kabuluhan ang pagtulong ko sa iyo para maging deputy sect leader. Tumango si Jomar sa kasiyahan. Hindi ako masyadong may talento. Kahit naubos ko na ang lahat ng resources ng pamilya, halos hindi ko pa rin maabot ang kalagitnaan ng Golden Core Realm. Sa lakas na ito pa lang, malayo pa sa pagsuporta ko sa dakilang layunin ng aming pamilya. Kaya ang magagawa ko na lang ay ang tumahak sa side path at maglaan ng mas maraming pagsisikap sa ibang aspeto, umaasang matutupad ko ang dakilang inaasahan ng aking ninuno, mapagkumbabang sabi ni Dustin. Tama iyan. Sa mundo ng paglilinang, ang lakas ang hari.
Nakakalungkot na ang aming pamilya Chen ay nagkulang sa talento sa loob ng ilang henerasyon, at hindi pa kami nakakahanap ng isang batang may talento, kaya ang maipapataw na lang namin sa iyo ang lahat ng pasanin. Kung wala kang sapat na lakas, maaari mong bumawi gamit ang mga taktika. Kaya, Dustin, kailangan mong maghintay hanggang sa lumitaw ang isang bagong kahalili sa aming pamilya. Buntong hininga ni Jomar. Ang kakulangan ng talento ay hindi lamang problema para sa pamilyang Chen, kundi problema rin ito para sa buong sekta ng Green Cloud sa North Island, at maging sa buong North Island. Kung hindi, ang isang tulad ni Marduk ay hindi magiging panganay na nakatatandang kapatid ng sekta. Sa kabaligtaran, ang ibang mga isla, lalo na ang gitnang isla, ay puno ng mga talento. Lahat ng uri ng nakakagulat na mga henyo ay sumisibol na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Kahit sino sa kanila ay maaaring magpababa sa buong bagong henerasyon ng North Island kung ikukumpara. Kung magpapatuloy ito, ang North Island ay hindi nalalayo sa pagbagsak nito. Hindi ka bibigwi ng apo mo, ninuno. Determinado ang mga mata ni Dustin. Hindi niya isinasabalik ang sarili niyang karangalan, kundi ang kapalaran ng buong pamilya Chen ng North Island. Para dito, gagawin niya ang lahat. Siya nga pala, tungkol sa mga kahalili, Dustin, ikaw na ang pinuno ng vice sect ng isang mataas at makapangyarihang sekta, ngunit isa lang ang anak mong lalaki at 2 anak na babae, at hindi maganda ang kanilang mga kakayahan. Kailangan mong maghanap agad ng ilan pang natatanging babaeng disipulo. Tandaan, sa ganitong mga sitwasyon, ang pagkakaroon ng mga anak ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Babala ni Jomar. Kung hindi dahil sa kanyang katandaan, siya na mismo ang gagawa nito. Sa kasamaang palad, kahit na napapanatili niya ang kanyang sigla sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang makapangyarihang lakas sa yugto ng nascent soul, matagal na niyang nawala ang kanyang pagiging fertile. Ang pagkamayabong, ito ay isa sa ilang mahahalagang kakayahan na hindi kayang hawakan ng mga cultivator. Kung hindi dahil dito, maging ito man ay ang Sky Class Island o ang sinaunang Marshall World, ang mga makapangyarihang cultivator ay magkakaroon ng mga anak sa buong mundo. Ang kanilang mahabang buhay na libu-libong taon ay sapat na para sa kanila upang manganak ng isang buong sekta. 5,333. Pero wala talaga akong mahanap na mahuhusay na babaeng disipulo sa North Island. Kung sa gitnang isla pa iyon, wala akong ganoong kalaking mukha kung aasa lang ako sa sarili ko. Mapait na ngumiti si Dustin. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap sa larangang ito. Sina Linlin ng Snow Sword Sect at Yubi ng Leaf Spirit Sect ay parehong mainam na mag-asawa. Gayunpaman, ang problema ay ang parehong babae ay mga henyong disipulo na nakatanggap ng maraming atensyon mula sa kani-kanilang mga sekta. Bagamat si Dustin ang pangalawang pinuno ng sekta ng asul na ulap sa North Island at sapat na ang kanyang katayuan, nakakalungkot na ang kanyang lakas ay nasa kalagitnaan lamang ng Golden Core Realm. Higit sa lahat, kumukuha siya ng mga kerida at hindi opisyal na pinakakasal sa kanila. Sino ang hindi maipaliwanag na magpapadala ng kanilang pinakanatatanging henyong babaeng disipulo sa isang tagalabas bilang kerida? Ang sekta ng Snow Sword at sekta ng Spirit Leaf ay hindi mga tanga. Kung hindi talaga ito gagana, ang matandang Panginoong ito ang kailangang personal na bumiyahe. Kumunat ang noo ni Jomar. Kahit na sinabi niya iyon, hindi siya masyadong kumpiyansa sa ganitong bagay. Mayroon lamang palitan ng benepisyo sa pagitan ng mga sekta. Kung gusto mong bigyan ka ng iba ng kanilang pinakanatatanging henyong babaeng disipulo, dapat mong bayaran ang katumbas na halaga. Hindi na kayanin ng maliit na pamilya ng paaralang Qingyan sa hilagang isla ang kaguluhan. Huwag kang maging padalos-dalos, ninuno. Naaksidente ang dakilang matatanda ng sekta ng Xuanji dahil lumabas siya ng padalos-dalos. Ikaw ang puwersang nagpapatatag. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos maliban na lang kung talagang kinakailangan. Hindi sulit ang panganib para sa isang maliit na bagay na tulad nito, mabilis na payo ni Dustin. Kung gayon, medyo nag-aalangan din si Jomar. Bagamat ang mga bagong silang na mga Soul Old Monster ay mga nangungunang nilalang sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, mayroon ding mga pagkakaiba sa pagitan nila. Hindi sila ligtas. At upang sirain ang isang makapangyarihang sekta, dapat magsimula sa mga bagong silang na Soul Old Monster. Dahil dito, ang sekta ng Xuanji ay tinanggal sa listahan ng 10 maliliit na sekta at pamilya.
Dahil sa nakaraang halimbawa sa harap nila, kailangan nilang maging maingat. Sa totoo lang, may ideya ako. Biglang sabi ni Dustin. Oh. Sumulyap si Jomar sa kanya, sinenyasan siyang magpatuloy. May dalawang babaeng disipulo sa 5 disipulo na isinama ni Terence ngayon, at narinig ko mula kay Reggie na talagang kapansin-pansin ang kanilang mga kakayahan sa pagsusulit. Medyo may talento sila, pero medyo mahina sila, sabi ni Dustin. Hindi problema ang lakas, ang susi ay ang talento at pundasyon. Kung ganoon, maaari mo silang kunin bilang mga kerida. Kung makapagbibigay sila ng isang mahuhusay na anak para sa ating pamilya Chen, ito ay magiging kita. Kung hindi, walang mawawala, casual na sabi ni Jomar. Sa paningin ng isang dakilang matatanda na tulad niya, walang kwenta ang dalawang babaeng disipulo lamang. Sa kanyang pagsang-ayon, maglalakas loob ba silang lumaban? Bukod pa rito, para sa karamihan ng mga kababaihan, ang madala sa silid ng isang big shot tulad ni Dustin ay isang magandang bagay na wala na silang mahihiling pa. Hindi mahalaga iyon kahit na maging isang kerida pa siya. Para itong paglipad sa isang sanga at pagiging isang phoenix. Medyo nag-aalala ako sa ugali ni Terence. Napakalapit niya sa dalawang babaeng disipulo, natatakot akong hindi siya papayag ng ganoon kadali. Naligay sa mahirap na sitwasyon si Dustin. Tutal, ang kabilang panig ay isang Taegu Martial Granduncle sa pangalan. Kahit na siya ang pangalawang pinuno ng sekta, hindi niya ito maaaring suwayan sa publiko maliban kung ipahahayag niya sa publiko na ang kabilang panig ay isang manloloko. Hindi mahalaga. Dahil sumali siya sa Green Cloud School sa North Island, dapat niyang sundin ang mga patakaran ng paaralan. Kahit na siya ang tunay na Martial Granduncle, hindi niya maaaring labagin ang mga patakaran at magkawatak-watek. Sa tingin ko ay hindi ko kailangang sayangin ang aking hininga sa isang maliit na trick, hindi ba? Paalala ni Jomar. Naiintindihan ng apo mo. Tumawa si Dustin. Kinabukasan, maagang nakarating si Dustin sa bangin ng langit. Nakangiti at mapagkumbaba pa rin siya. Binibigyan ko ng respeto ang aking tiyuhin sa Martial. Sanay na ba sa lugar na ito ang tiyuhin sa Martial? Nakangiting tanong ni Dustin. Ayos lang. Maganda naman ang lugar, pero hindi masyadong maaliwalas. Tinatimad na nagunat si Terence. Medyo pagod na ang kanyang espiritu matapos ang isang buong araw na pagsasanay, at kailangan niyang magpahinga. Sa sobrang lawak ng paningin, parang nahihilo pa rin ba si Martial Granduncle? Nagkunwaring nagulat si Dustin. Mahihirapan ka bang huminga kung ilalagay kita sa hola? Tanong ni Terence. Iyon pala ang tinutukoy ni Martial Granduncle. Masyado akong naging pabaya at nakalimutan kong magpaliwanag kahapon. Sana mapatawad ako ni Martial Granduncle. Natanto ni Dustin ang nangyari. Nagtinginan sina Amara at ang iba pa, na nakatayo sa likuran ni Terence, na may panunokso. Sa husay ng lalaking ito sa pag-arte, sayang lang kung hindi siya papasok sa pag-arte. Kung hindi, isa siyang hari ng pelikula. Kung gayon, maaari ba ito ipaliwanag sa atin ni Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta? Mahinang tanong ni Terence. Opo, tiyuhin ng martial arts, maaaring hindi ninyo alam, pero ang pangalan ng bangin ay hango sa isang formasayon na tinatawag na One Step to the Sky Formation. Ito ang pinakamalalim na formasayon ng ating paaralang Qingyan sa North Island. Bago humalili ang mga sumunod na pinuno ng sekta sa posisyon, kailangan muna nilang mag-cultivate ng mag-isa sa loob ng 3 taon. Pagkatapos lamang ng pagmamasid at pag-unawa ay makakalabas sila sa pag-iisa. Ang mga ordinaryong disipulo ay walang kwalifikasyon kahit na gusto pa nilang sumama, nakangiting humingi ng paumanhin si Dustin. So sinasabi mong gagawin mo akong sect master? Tinaasan ni Terence ng kilay. Halatang nabulunan sandali si Dustin. Hindi sumusunod sa mga patakaran ang lalaking ito. Napilitan lang siyang ngumiti at sabihin, hindi naman talaga. Ito ang pinaka-espesyal na lugar sa buong Green Cloud School ng North Island. Inayos namin ang pananatili mo rito para ipakita ang aming paggalang sa Martial Granduncle. Kung ganoon, hindi na ako makakalabas. Tanong ni Terence. Bilang isang mid-stage Golden Core practitioner, bilang vice sect leader, napagtanto ni Dustin na hindi niya kayang tingnan si Terence sa mata.
Ang aura na hindi namamalayan ni Terence ay nagparamdam sa kanya ng matinding kaba, parang isang matandang magsasaka na nakikipagkite sa isang emperador, hindi niya alam ang gagawin. Ano nga ba ang pinagmula ng lalaking ito? Hindi maiwas ni Dustin na makaramdam ng pangamba. Kahit nakaharap niya ang isang bagong silang na matandang halimaw sa soul stage, hindi pa niya ito naramdaman kailanman. Maaari kayang mas nakakatakot pa ang kabilang panig kaysa sa bagong silang na matandang halimaw sa soul stage. Paano nangyari iyon? Agad na iwinaksi ni Dustin ang katawa-tawang kaisipang ito sa kanyang isipan. Naisip niya na marahil ito ay dahil ang kabilang panig ay isang primordial spirit. Tutal, bihira namang makakita ng isang primordial spirit na nag-iisa. Hindi pa siya nakasalamuhan ng ganito kalapit ang isang primordial spirit noon. Hindi, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Ang isang hakbang na ito patungo sa Sky Formation ay may kakayahang makilala ang mga tao. Hanggat mayroon kang identity token ng sekta, malaya kang makakalabas at makakapasok, paliwanag ni Dustin. Naintindihan ni Terence, ito ang matagal na niyang iniisip. Lahat ay nakulong, ngunit si Dustin lamang ang maaaring umalis at lumabas ayon sa gusto niya, siguro dahil ito sa kanyang pagkakakilanlan. Kung gayon, kailan mo ako maaaring ibigay ang aking identity waste token? Tanong ni Terence. Ito. Maaaring mangailangan ng pasensya ng Marshall Granduncle na maghintay ng ilang sandali. Ang identity waste tag ay hindi isang ordinaryong bagay dahil mayroong lahat ng uri ng mga paghihigpit sa ating sekta, malaki man o maliit. Ang identity waste tag ang direktang tumutukoy kung mayroon kang karapatang pumasok at umalis ng malaya. Sa makatuwid, ang paggawa at pamamahagi ng bawat identity waste tag ay napakaingat. Dahil sa pambihirang katayuan ng Marshall Granduncle, ang awtoridad ay natural na nasa pinakamataas na antas sa sekta, at ang mga espesyal na gawain ay kailangang aprubahan ng Grand Elder at ng pinuno ng sekta. Kahit ako, ang pangalawang pinuno ng sekta, ay hindi nangangahas na gumawa ng desisyon. Ang saloobin ni Dustin ay napakatapat. 5,334. Sa madaling salita, kung hindi sila sisipot, makukulong ako rito habang buhay. Tumawa si Terence. Nakahanap ng magandang dahilan ang mga lalaking ito para isailalim siya sa house arrest. Sa ngayon, maaari ko lang hilingin sa Marshal Lord na magdusa ng kaunti. Mabuti na lang at kakaiba ang tanawin dito, at maginhawa para sa Marshal Lord na maglinang. Matatapos din ang panahong ito sa isang maikling closed-door cultivation. Mapagkumbaba pa rin ang ugali ni Dustin. Kailangang hawakan ang aking identity waste token sa isang espesyal na okasyon. Sige, matatanggap ko ang pahayag na ito, pero paano naman ang sa kanila? Hindi naman maaaring personal na lumabas ang Grand Elder at ang pinuno ng sect, di ba? Sabi ni Terence habang itinuturo si Amara at ang iba pa. Hindi na kailangan yan. Malapit ko na sanang pag-usapan yan sa Marshall Granduncle ngayon. Kahapon, nakipagpulong ako sa mga nakatataas sa ibang sekta. Ang mga disipulong ito na dinala mo ay pawang mga taong may talento. Kung magpapadala lang tayo ng isang entrance instructor para turuan sila ng mga pangunahing kaalaman, sayang lang ang talento. Kaya naman, napagpasyahan naming gawin ito ng may espesyal na batayan. Naghahanda kami para sa isang spirit root test para sa lahat, at pagkatapos ay mag-aayos ng kaukulang entrance instructor para sa bawat tao batay sa mga resulta ng pagsusulit. Ano sa palagay mo ang personal na pagtuturo sa akin ng Senior Granduncle pagkatapos ko itong matutunan? Tanong ni Dustin. Nagtinginan sina Terence, Amara, at ang iba pa, nalilito. Sa totoo lang, magandang plano ito, kung hindi lang sila naka-house arrest, papayag sana sila agad, pero ngayon. Kailangan nilang isipin kung may anumang sabuatan sa likod nito. Maganda pakinggan, pero kailangan ko itong pag-usapan sa bawat isa sa kanila, sabi ni Terence. Ayos lang. 3 araw pa naman ang kailangan para makagawa ng identity waste token. May sapat ka pang oras para pag-isipan yan. Hindi na siya pinilit ni Dustin at agad na sinabi, may isa pa pala. Lolo Marshall, ibinigay mo na sa amin ang kumpletong bersyon ng Clear Sky Heart Formula dati, na isang malaking biyaya para sa aming buong Green Cloud School sa Hilagang Isla.
Maglalakas loob akong humingi sa iba pang matataas na opisyal. Lolo Marshall, maaari mo bang isulat ang iba pang nawawalang mental cultivation methods at martial arts techniques sa lalong madaling panahon para makinabang ang napakaraming disipulo ng Green Cloud School? Sige, isusulat ko na lang kapag may oras na ako. Sagot ni Terence. Kung gayon, kailangan kong abalahin ang nakatatandang lolo. Mayroon pa akong ibang mga gawain sa sekta na aasikasuhin, kaya aalis muna ako. Babalik ako ulit sa ibang araw para magbigay pugay. Agad na nagpaalam si Dustin. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng lalaking ito? Kinurot ni Chester ang kanyang baba habang pinapanood si Dustin na umalis. Hindi talaga iyan mabisang gamot. Sabay na sabi ni na Quentin at Quinley. Oo, pinakaayaw ko ang ganitong uri ng mapagpanggap na lobo na may malaking buntot. Sabi ni Aliyah, habang nagngangalit ang mga ngipin. Kung titingnan ang kanyang kilos, sa tingin ko ay gumagamit siya ng mapayapang paraan bago gumamit ng puwersa. Gagamitin muna niya ang malumanay na pamamaraan, at kung hindi gumana ang malumanay na pamamaraan, gagamit siya ng matigas na pamamaraan. Ano sa palagay mo, Terence? Tanong ni Amara. Tama. Kapag naubos na ang pasensya niya, lalabanan niya tayo sa mahirap na paraan. Tumango si Terence. Nahulaan niya na ang kabilang panig ay naghahangad ng mga sining at pamamaraan ng sektang Chindian sa kanyang isipan. Kung tungkol sa kung ano pa ang gusto nila, hindi pa niya masabi sa ngayon. Maaaring ibigay ni Terence ang arts ng practitioner, pero kailangan niyang magdesisyon kung kailan at paano niya ibibigay ang mga ito, hindi niya basta-basta ibibigay ang mga ito ng ganoon, lalo na sa ganitong sitwasyon. Kailangan niyang gawing malaking bagay ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Chester at ng iba pa. Haharapin natin ang anumang dumating sa atin, hayaan muna natin silang gawin ang gusto nila. Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Kahit ang Sky Class Island ay hindi siya mapigilan, at wala siyang magagawa sa sinaunang mundo ng martial arts. Posible ba iyon? Wala talagang pakialam si Terence, parang pagpapadala lang sa isang magaling na estudyante na katatapos lang ng kanyang mga pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo sa isang pagsusulit sa high school. Hindi siya magiging si Terence kung wala man lang siyang ganoong kalaking kumpiyansa. Mabuti naman. Tumango ang lahat ng may ngiti, mas kalmado ang bawat isa kaysa noong una. Dahil nandito si Terence, ano ang kanilang kinatatakutan? Nang malapit nang bumalik ang lahat sa kanilang cultivation, isang pamilyar na figure ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay ang isang matagal nang kakilala si Reggie. Maingat siyang tumingin sa paligid para masigurong walang ibang tao bago pumasok sa silid. Nakonsensya siyang humarap kay Terence. Lolo ni Marshall, ako ang dahilan ng paghihirap mo. Wala. Siya nga pala, bakit ka ba tuso? Medyo nagulat si Terence. Si Reggie ay isa lamang sa mga unang Golden Core practitioner, at tila walang espesyal sa kanya, ngunit isa siyang elder ng isang sekta. Dahil sa kanilang dating relasyon sa Common World, natural lamang na bumisita siya kay Terence. Bakit ba siya tuso? Wala nang ibang paraan. Kapag nalaman ito ni Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta, malamang makulong ako. Mapait na ngumiti si Reggie. Bakit? Nagtinginan sina Terence, Amara, at ang iba pa. Dahil nahirapan si Reggie na sabihin ito. Sinuportahan niya ang desisyon ni Terence na pumunta sa sekta ng Green Cloud ng North Island, ngunit hindi niya inakalang mangyayari ito pagkatapos niyang maibalik si Terence at ang iba pa. Sa isang pananaw, isa itong ganap na panloloko, wala siyang kakayahang harapin sina Terence at ang iba pa. Ayos lang. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sabi ni Terence sabay kaway ng kamay. Hindi niya sinisi si Reggie, tutal, hindi naman niya ito kayang pagdesisyonan ng mag-isa. Kailangan niyang malaman kung ano ang pinaplano ng mga nakatataas sa paaralang Chindian sa North Island. Hindi siya natatakot sa kahit ano, pero mas mabuting maging handa kaysa hindi. Nagngingit-ngit si Reggie at sinabing, nagdaos ng espesyal na pagpupulong ang pangalawang pinuno ng sekta na si Chen ngayong umaga. Iminungkahi niya sa publiko na bumuo ng isang special investigation team upang imbestigahan ang iyong background. Imbestigahan ang background ko.
Sa madaling salita, hindi pa rin sila naniniwala na taga Blow Cloud School ako ng North Island. Kung ganoon, bakit mo ako inimbitahan dito? Pang-aasar ni Terence. Namula si Reggie sa hiya. Bilang isang elder ng sekta, kwalipikado rin siyang dumalo sa pulong. Nang marinig niya ito, natulala siya. Sa wakas ay nagawa niyang imbitahan muli ang lolo tiyuhin, at ang unang ginawa niya ay huwag hayaang muling makasama ang lolo tiyuhin sa sekta, kundi ang hayagang magmungkahi na imbestigahan ang pinagmulan ng kabilang partido. Ito ba ay isang bagay na gagawin ng isang tao? Sinabi ba niya kung paano mag-imbestiga? Tanong ni Terence na may kuryosidad. Bagamat ang bawat sekta ay may listahan ng mga disipulo ng mga nakaraang henerasyon, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng mahabang panahon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming kaguluhan at bagyo ang nangyari sa panahong ito? Kahit ang pinakasimple at pinakamahalagang Blow Cloud Heart formula ng Blow Cloud School sa Hilagang Isla ay naging hindi kumpleto, lalo na ang isang listahan. Kahit na may listahan, ito ay magiging isang hindi kumpletong kopya lamang. Paano nila mapapatunayan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang murang Marshall Grand Uncle? 5,335. Hindi pa. Isang grupo ng investigasyon na binubuo ng 3 tao pa lang ang nabuo namin. Kailangan pa naming pag-usapan ang partikular na paraan ng investigasyon. Mapait na tumawa si Reggie. Sa katunayan, sa kanyang palagay, ang ganitong uri ng investigasyon ay talagang hindi kailangan. Kahit ano paman, ibinigay sa kanya ni Terence ang orihinal na bersyon ng teknik, ito ay isang hindi maikakailang katotohanan, at iyon lamang ay sapat na upang mabigyan siya ng wastong titulo bilang isang Grandmaster. Bukod pa rito, ang momentum ng pag-unlad ng Green Cloud School sa North Island ay naging napakabagal nitong mga nakaraang taon. Ngayong bumalik na ang Taegu Marshall tiyuhin, isa itong nakapagpapatibay na hakbang para sa lahat ng mga disipulo sa paaralan. Kahit na para lamang sa kapakanan ng moral, hindi dapat pagdudahan ang pagkakakilanlan ng Marshall tiyuhin. Bakit hindi maintindihan ni na Dustin at ng iba pa ang ganoong simpleng loika? Hehe, kumakatok lang ang mga taong ito sa bundok para takutin ang tigre. Agad na naunawaan ni Terence ang intensyon ni Dustin. Para sa isang tiyuhing tulad niya, ang Sik ay parang isang matalas na espada na nakasabit sa kanyang ulo. Kung alam niya kung ano ang makabubuti para sa kanya, siya pa rin ang sinaunang lolo ulo na iginagalang ng lahat. Kung hindi, siya ay magiging isang manloloko na gustong patayin ng lahat. Hindi pinagdudahan ni Terence ang kakayahan ng lalaki na patunayan na isa siyang manloloko. Kahit na isa siyang tunay na tiyuhin sa martial arts ng sekta ng Asul na Ulap, madali siyang matatawag ni Dustin na isang manloloko. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa rin alam ni Reggie ang sasabihin at hindi niya alam kung paano magre-react. Wala. Siya nga pala, dahil iimbestigahan mo ako, hindi ba dapat mong iwasan ang pagpukaw ng hinala sa oras na ito? Sabi ni Terence. Ako. Nag-atubili sandali si Reggie. Wala siyang gaanong ambisyon, at ang kanyang lakas ay hindi namumukod tangi sa mga elder ng sekta. Sa oras na ito, ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang maging tapat at magpanggap na walang nakikita. Senior Lolo, mariin kang inirerekomenda ng disipulong ito. Hindi ko talaga inaasahan na ganito ang magiging resulta. Masama talaga ang loob ko. May iba pa. Tiningnan lang siya ni Terence. Matagal na niyang kilala si Reggie, at alam niyang kahit tapat at matapat ang lalaki, mayroon din itong itim na tiyan. Kung wala lang ibang mahahalagang dahilan, mas pipiliin sana ng lalaki na protektahan ang sarili kaysa sumugal na pumunta rito at sabihin kay Terence. At saka, may narinig ako pagbalik ko. Naisip ko na kakaiba ito. Siguro may kinalaman ito sa iyo, Lolo Tito Maestro, nag-aalangan na sabi ni Reggie. Ano iyon? Tanong ni Terence. Nasa problema ang pinuno ng sekta na si Hong. Mabigat ang tono ni Reggie habang nagsasalita, ngunit tila walang pakialam si Terence. Nang una kong ibalik ang usapin mo sa sekta, nagkaroon ng malaking pagtatalo sa mga nakatataas sa sekta. Nag-away ng husto ang pinuno ng sekta na si Hong at ang pangalawang pinuno ng sekta na si Chen.
Si pinuno ng sekta na si Hong, tulad ko, ay nagtaas ng 2 kamay bilang pagtanggap sa iyong pagbabalik sa sekta. Akala ko dahil naabot na ang huling conclusion, tiyak na magiging pinuno ang pinuno ng sekta na si Hong, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganap itong naiiba. Ituloy mo. Nagpakita si Terence ng interes. Hindi niya alam na may ganoong kalokohang kwento. Base sa narinig niya, ibig sabihin ay kakampi niya ang pinuno ng sekta na si Hong Hee na hindi niya pa nakikilala. Nabalitaan ko na, sa pangalan lang, binisita ng pinuno ng sekta na si Hong ang mga sekta sa panlabas na isla, ngunit sa katunayan, hindi siya kailanman umalis sa North Island. Sabi ni Reggie. Paano nila nalaman? Naghihinala si Terence, walang anumang kaugalian sa lugar na ito, at maaari lang silang sumakay sa isang aerial spirit beast. Sino ang mag-aakala kung nakalusot nga ba ang pinuno ng sect na si Hong? Dahil may nakakita mismo sa bangkay ng mount ng pinuno ng sekta. Gayunpaman, pinatay sila pagkatapos at lahat ng bakas ay nabura. Gayunpaman, may ilang balita pa ring lumabas, masungit na sabi ni Reggie. Ibig mong sabihin, pinatay ang pinuno ng sekta na si Hong dahil sinuportahan niya ako. Pakiramdam ni Terence ay may mali sa lohikang ito, kahit na katulad ito ng sinabi ni Reggie, at ang pinuno ng sekta na hindi pa niya nakikilala na si Hong ay kakampi niya, usapin lamang ito ng saloobin, hindi buhay o kamatayan. Bukod pa riyan, paano naging ganoon kadali ang pakikitungo sa isang pinuno ng sekta? Hindi mo masasabi ng ganoon, pero may koneksyon pa rin. Alam ni Reggie na hindi matatanggap ng masusing pagsusuri ang pahayag na ito, pero ang pinuno ng sekta na si Hong ang kanyang taga-suporta. Ang dahilan kung bakit siya naging elder sa secular na mundo ay dahil sa malakas na rekomendasyon ng pinuno ng sekta na si Hong. Kung hindi, paano niya makukuha ang ganito kagandang trabaho gamit ang kanyang katamtamang lakas? Ngayong may nangyari na sa pinuno ng sekta na si Hong, nagbago na ang pananaw ng mga nakatataas na dating sumusunod sa utos ng pinuno ng sekta na si Hong. Nang banggitin ni Dustin ang pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ni Terence sa pulong ng mga elder, walang tumutol. Ito na mismo ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Maaaring magawa ng ibang tao na maging maingat at makialam, ngunit hindi kaya ni Reggie. Si Terence, ang dakilang tiyuhin mayor na Taego na ito, ay halos malugod niyang tinanggap sa bahay, natural lang na tawagin siyang isang taong malapit kay Terence. Kung magdedesisyon siyang mag-ingat ngayon, magiging katatawanan siya ng buong sekta, at masasaktan niya si Terence. Hindi alam ng ibang tao ang lakas ni Terence at inakala nilang isa lamang siyang peak foundation stage soul, pero alam ni Reggie na ang Taego na ito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Isa siyang di maunwaang nilalang. Kaya naman, walang ibang nagawa si Reggie kundi ang lumapit kay Terence. Hindi niya alam ang gagawin, pero kailangan niyang tingnan kung may ideya si Terence. Ngayon, ang Green Cloud School sa North Island ay naging tanging autoridad ni Dustin. Tanong ni Terence, habang malalim ang iniisip. Sa totoo lang, walang sino man ang nangangahas na pabulaanan ang kanyang mga salita ngayon, sabi ni Reggie nang may mapait na ngiti. Mukhang hindi ganoon kagaling ang pinuno ng sekta na nabanggit ni Hong. Kumunat ang noo ni Terence. Bilang isang pinuno ng sekta, dapat ay sinusundan siya ng mga nakatataas sa ibang mga sekta. Karaniwan, kahit may mangyari, dapat ay mayroon kahit papaano ay may ilang tapat na tagasunod. Ngunit ang lalaking ito ay sumuko na lamang nang may mangyari kay Terence, lalo na't si Dustin ay isa lamang mid-Golden Core Deputy Sect Leader. Masarap sabihin na hindi siya may kakayahan. Sa madaling salita, wala siyang kakayahan. Medyo nahiya si Reggie habang mahina niyang ipinaliwanag, sa katunayan, hindi mo masisisi ang pinuno ng sekta na si Hong kung hindi niya makontrol ang pangkalahatang sitwasyon. Ang pangunahing dahilan ay masyadong malalim ang pinagmulan ni Dustin. Ang pamilyang Chen ng North Island ay palaging isa sa mga nangungunang aristokratang pamilya sa North Island. Noon, ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island ay halos hindi nakaligtas sa pamamagitan ng pag-asa sa pamilyang Chen. Hindi pa kasama rito na ang Grand Elder ang dating pinuno ng pamilyang Chen. Isa siyang nangungunang figure sa North Island na kaya magtipon ng daan-daang tao sa isang tawag lang. Kahit ang pinuno ng sekta na si Hong ay hindi siya kayang hawakan.
5,336. Ang pamilyang Chen ng North Island. Kaya may dalawang grupo ng tao sa sekta. Kumurap si Terence. Ang isang sekta ay isang sekta, at ang isang aristokratang pamilya ay isang aristokratang pamilya. Sa pangkalahatan, hindi sila nakikialam sa usapin ng isa't isa. Bihira na magkaroon ng sitwasyon kung saan ang mga tao sa sekta ng Green Cloud ng North Island ay nakikisalamuha, dahil tiyak na haantong ito sa pagbuo ng mga gang. Tulad ng kasalukuyang sekta ng Green Cloud ng North Island, ang isang nasa kalagitnaang yugto ng Jindan ay maaaring umupo sa posisyon ng pangalawang pinuno ng sekta, at maging ang buong konseho ng mga nakatatanda ay maaaring maging kanyang tanging awtoridad. Isa lamang itong biro kung sasabihin ito ng malakas. Oo, ang isa ay ang pangkat ng pamilya Chen. Ang mga taong ito ay maaaring direkta o kaakibat ng mga inapo ng pamilya Chen sa North Island, o may hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa pamilya Chen. Hindi sila marami, ngunit sila ay lubos na nagkakaisa at makapangyarihan. Ang mga kinatawan ay ang Grand Elder at ang pangalawang pinuno ng sekta, si Dustin, paliwanag ni Reggie. Kahit ang pinakamalakas na bagong silang na kaluluwa ay ang dating pinuno ng House Chen, kaya natural lang na ang paksayo ng House Chen na ito ay napakalakas. Hindi nagulat si Terence dito at patuloy na nagtanong, paano naman ang kabilang paksayon? Ang isa pang paksayon ay ang lokal na paksayon. Karaniwan, hanggat ang mga disipulo ay walang kaugnayan sa pamilyang Chen ng North Island, sila ay inuuri bilang lokal na paksayon. Karamihan sa kanila ay mula sa lokal na paksayon, ngunit ang relasyon ay napakaluwag. Kaya, kadalasan ay ayos lang, ngunit kapag may nangyari, sila ay nagiging isang tambak ng buhangin. Ang kinatawan ay ang pinuno ng sekta na si Hong, Zijin Hong, sabi ni Reggie nang may mapait na ngiti. Hindi nakakapagtaka. Napagtanto ni Terence, ang mga lokal na paksayon ay parang tambak ng buhangin sa simula pa lang, at ngayong maging ang kanilang kinatawan na si Zijin Hong ay nasa problema, mauunawaan kung bakit sila naging ganito. Senior Lolo, paparating na si Chen, pangalawang pinuno ng sekta. Kailangan mong magbantay, maingat na sabi ni Reggie. Oh, paano natin ipagtatanggol ito? Tanong ni Terence. Si Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta, ay may suporta ng buong pangkat ng pamilya Chen. Kapag may ginawa siyang masama sa iyo, hindi mo ito mapagtatanggol. Tiningnan ni Reggie ang mukha ni Terence at naglakas loob. Senior Lolo, ibinigay mo sa amin ang orihinal na bersyon ng formula para sa pagpapakalma ng puso ng Qingyan. Tama, batay sa puntong ito pa lamang, dapat ay walang kapintasan ang iyong katayuan. Gayunpaman, kung tutusin, matagal mo nang iniwan ang paaralan ng Qingyan sa North Island. Karamihan sa mga tao sa paaralan ay mausisa lamang tungkol sa iyo, ngunit wala silang gaanong pagkakakilanlan sa iyo. Kapag ang pangalawang pinuno ng sekta na si Chen ay talagang gumawa ng gulo, magiging napakapasibo mo. Ituloy mo. Mahinang sabi ni Terence. Kinakabahang napalunok si Reggie. Hindi siya magaling mangudyok ng iba, pero wala siyang ibang magawa kundi gawin iyon. Oo, kung gusto mong mag-ugat sa sekta, kailangan mo ang isang grupo ng mga tapat na tagahanga. Ngayong hindi alam ang kinaroroonan ng pinuno ng sekta na si Hong at wala ng pinuno ang mga lokal na sekta, kailangan mong tumayo at magsaya para sa kanila. Kung hindi, kung magpapatuloy ito, ang sekta ng Berdeng Ulap sa North Island ay maaaring maging pamilya Chen sa North Island. Gusto mo bang palitan ko ang pinuno ng sekta na si Hong? Tiningnan siya ni Terence ng kakaiba. Hindi ganoon ang ibig sabihin ng disipulong ito. Mabilis na itinanggi ito ni Reggie. Nang malagay sa alanganin si Zijin Hong, ang tauhan niyang ito ay nag-udyok sa iba na palitan siya. Kung gagawin niya talaga iyon, magiging isang ganap na traidor siya. Dali-dali niyang ipinaliwanag, ang ibig kong sabihin ay ang lokal na paksayon, sa ilalim ng pamumuno ng pinuno ng sekta na si Hong, ay may hilig sa iyo, kaya posible para sa iyo na manindigan at manguna sa daan. Tungkol naman sa pinuno ng sekta na si Hong, gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Kung mahahanap ko siya, maganda iyon, ngunit kung hindi ko magawa. Hindi natapos ni Reggie ang kanyang sasabihin, ngunit malinaw ang kanyang ibig sabihin. Napaangat ang mga labi ni Terence.
Ipinaalala sa kanya ng mga salita ni Reggie ang sinabi ni Bart kay OG noong ipinagkatiwala nito sa kanya ang lungsod. Kung ang anak ay maaaring mapunan, maaari rin siyang mapunan. Kung hindi siya may talento, maaaring kunin ito ng monarko mismo. Sa antas ni Terence, wala siyang pakialam sa pakikipaglaban at pakikipagsabuatan sa mga tao mula sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island, ngunit mukhang pahihirapan nila si Amara na mamuhay ng mapayapa. Mas mabuting sumabay na lang siya sa Agos. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakatapang. Ngumiti si Terence. Akala niya ay mabuting tao si Reggie na paprotekta sa sarili, ngunit naging determinado siya sa pagkakataong ito. Alam niyang gusto siyang guluhin ni Dustin, ngunit naglakas loob pa rin siyang magsumbong dito. Ang namamahala ay isang Grand Elder, kung tutuusin. Kung ibang tao lang ang nasa posisyon ni Reggie, baka wala silang lakas ng loob na gawin ito. Lolo ni Marshall, napakabait mo naman, nakangiting sabi ni Reggie habang kinakabahang nakatingin sa mukha ni Terence. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi naman masama ang mungkahi mo, pag-amin ni Terence, pero ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Pero nakulong ako rito at hindi ako makalabas. Ano pa ang silbi nito? Ito. Natulala si Reggie. Masyado siyang nakatutok sa paghikayat kay Terence, ngunit nakalimutan niya na nakakulong pala sina Terence at ang iba pa mula nang pumasok sila. Siya nga pala, gaano karami ang alam mo tungkol sa pormasyong ito? Maaari mo bang sabihin sa akin? Biglang sabi ni Terence. Kung malalaman niya ang prinsipyo at mga katangian ng pormasyong ito, maaaring makapasok at makalabas siya ng pilit kahit wala siyang suot na waist tag. Maaari siyang pumasok at lumabas ayon sa gusto niya, at hindi magiging madali para kay Dustin na gamitin ito para pigilan siya. Senior Lolo, kahit isa rin akong elder, ang aking katayuan at antas ay hindi sapat para maniktik sa mga pangunahing sekreto ng mahalagang pormasayo ng sekta. Sabi ni Reggie nang may mapait na ngiti. Nakikita ko. Medyo nadismaya si Terence. Gayunpaman, ang pagbuong ito na may isang hakbang patungo sa langit ang pinakasikat na pormasayo ng ating sekta. Mula noong unang araw na sumali ako, naririnig ko na ang lahat ng uri ng talakayan tungkol dito. Hindi ko masasabing alam ko ang mga pangunahing sekreto nito, ngunit mayroon akong kaunting pag-unawa dito. Pagbabago ni Reggie ng usapan. Kung ganoon, bakit mo pa rin ako pinapanatiling nasa isip mo? Iniwas ni Terence ang tingin sa kanya. Haha. Natawa si Reggie ng alanganin. Maingat siyang tao, at hindi siya magkakalat ng tsismis maliban kung may konkretong ebidensya. Ayaw lang niyang isipin ni Terence na wala siyang silbi, kaya nagpasya siyang mag-isip ng mga tsismis na hindi pa napapatunayan. Isang hakbang patungo sa pagbuo ng langit. Mayroong dalawang pangunahing paliwanag sa pinagmulan ng pangalan ng pormasyong ito. Una ay libu-libong taon na ang nakalilipas, mayroong isang hindi kilalang ordinaryong disipulo sa aming sekta na nagkamali at pinarusahan ng pagkakakulong. Noong panahong iyon, ito ay isa lamang ordinaryong bangin. Hindi inaasahan, sa loob lamang ng 3 taon, ang disipulong iyon ay biglang lumitaw mula sa kung saan at direktang naging isang walang talo na napakahusay na pag-iral. Gamit ang kanyang sariling lakas, ginawa niyang numero 1 sekta ang aming sekta noong sinaunang panahon ng walang anumang pag-aalinlangan. Iyon ang pinakamaluwalhating panahon ng aming sekta. Pagkatapos noon, ang bangin sa likod ay pinalitan ng pangalan na Ascending Heaven Cliff. Sabi ni Reggie. 5,337. Napakapamilyar ng aura ng bida. Ano ang pangalan ng taong iyon? Lumipat kaya siya rito? Pinagpawisan si Terence. Dakilang emperador. Sabi ni Reggie. Pangalan ba ito? Kumurap si Terence. Tama iyan. Ayon sa alamat, ang pangalang ito ay itinuring na biro noong una, ngunit nang bigla siyang lumitaw mula sa kung saan, siya ay naging isang tunay na dakilang emperador, sabi ni Reggie na may hitsura ng pananabik. Kung gayon, ano ang kinalaman ng hanay na ito na umaakyat sa langit sa kanya? Nagtataka si Terence. Sinasabing ang isang hakbang patungo sa langit na pormasayon ay itinatag mismo ng dakilang emperador. Siyempre, ang pahayag na ito ay hindi mapagkakatiwalaan.
Walang natitirang tumpak na nakasulat na talaan sa sekta, kaya maituturing na lamang itong isang tsismis sa Jiangho, sabi ni Reggie. Paano naman ang ibang paraan ng pagsasabi nito? Hindi napigilan ni Amara at ng iba pa ang magtanong. Bago sa kanila ang tsismis na ito tungkol kay Reggie, at lahat sila ay lubos na interesado. Ang isa pang teorya ay tungkol sa mismong pormasayon. Sinasabing bukod sa simbolo ng pagkakakilanlan sa baywang, ang mga taong nakulong sa loob ay hindi kailanman makakalabas sa pormasayon maliban kung mayroon silang kakayahang maabot ang langit sa isang hakbang lamang tulad ng dakilang emperador. Kaya nga ito tinatawag na langit sa isang hakbang na pormasayon, sabi ni Reggie. Wala na. Kumunat ang noo ni Terence. Interesante ang kwento ng emperador, pero wala itong kinalaman sa mismong pormasayon. Maaaring makatulong ang pangalawang kwento, pero hanggang doon lang iyon. Iyon lang. Mukhang nahihiya si Reggie. Gusto pa sana niyang magsalita, pero sa totoo lang, maraming iba't ibang bersyon ng kwento. Kung gusto niya talagang sabihin ito, kakailanganin niya ng higit sa 3 araw at 3 gabi para matapos. Gayunpaman, ang problema ay hindi kayang tiisin ng mga bersyong iyon ang pagsusuri. Isa siyang elder ng isang sekta, kung tutuusin. Kahit hindi niya alam ang mga pangunahing sekreto ng pormasayon ng isang hakbang patungo sa langit, kahit papaano ay may kakayahan siyang matukoy ang katotohanan. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ang dami na niyang sinabi, pero wala man lang itong masabi. Gayunpaman, wala siyang gaanong pag-asa noong una at casual lamang ang kanyang pagtatanong. Ikinumpas niya ang kanyang kamay kay Reggie at sinabing, kalimutan mo na, hindi mo ako matutulungan dito. Aalamin ko na lang ito ng mag-isa. Ayon sa sinabi mo kanina, may 2 bagay kang susunod na gagawin. Ibigay mo na po sa akin ang inyong mga utos, Lolo Tito Guro, magalang na sabi ni Reggie. Una, kailangan mong humanap ng paraan para kumpirmahin ang kinaroroonan ng pinuno ng sekta na si Hong. Kung patay na siya, kailangan nating makita ang kanyang bangkay. Napakahalaga nito. Ano man ang maging opinyon ng publiko, kailangan nating malaman ang gagawin, seryosong sabi ni Terence. Ang bagay na ito ay direktang nauugnay sa buong estratehiya. Iba ang sitwasyon kung buhay si Zijin-hong, at iba naman kung patay na siya. Kung hindi niya alam ang ginagawa niya, kalahati lang ng resulta ang makukuha niya sa dobleng pagsisikap kahit ano pa ang gawin niya, at maaaring kabaligtaran pa ang epekto. Oo, gagawin ng disipulong ito ang lahat ng makakaya niya. Mabigat na tumango si Reggie. Kahit hindi magsalita si Terence, siya na mismo ang gagawa. Pangalawa, ayon sa sinabi mo, ang mga disipulo ng lokal na paksayon ay wala ng pinuno at parang tambak na buhangin. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi lahat sila ay tatanggapin ang kanilang kapalaran at makikinig sa mga utos ni Dustin, tama ba? Hula ni Terence. Hindi na kailangan. Umiling si Reggie nang may pag-aalinlangan. Maaaring isa silang tambak ng buhangin, ngunit maraming tao ang tumatanggi sa paksayon ng pamilya Chen. Kung hindi sana sila nakipaglaban sa paksayon ng pamilya Chen sa ilalim ng pamumuno ng pinuno ng sekta na si Hong noon. Wala lang talagang lumalabas para pamunuan sila. Tutal, hindi lang nila kailangang harapin si Dustin at ang kanyang paksayon ng pamilya Chen, kundi kailangan din nilang harapin ang pressure mula sa dakilang nakatatanda. Hindi ito kakayanin ng mga ordinaryong tao. Mabuti. Ang pangalawang gawain mo ay palihim na kontaken ang mga taong ito. Subukan mong hikayatin ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Habang dumarami ang mga tao mo, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa, utos ni Terence bago idinagdag, gayunpaman, kailangan mong maghanap ng isang taong maaasahan. Hindi mo ito madaling mailalabas. Kung malalaman ni Dustin at ng iba na ikaw ang palihim na nakikipagsabuatan sa kanila, ikaw ang unang mapapansin. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang magiging kahihinatnan. Alam ko. Mag-iingat ako. Pinagpawisan ng malamig si Reggie. Kapag naging prominenteng tao na siya, magiging tinek siya sa laman para kay Dustin at sa iba pa. Marahil kahit si Grand Elder Jomar ay magiging interesado sa kanya. Sa lakas niya, kahit 10 buhay ay hindi sapat para patayin siya.
Sige, iyan lang muna sa ngayon. Kung mayroon mang anumang bagay, maaari kang bumalik at magulat, sabi ni Terence. Oo, aalis na ang disipulo. Agad na umalis si Reggie. Hehe, minamaliit ko talaga itong nakatatandang Zindati. Hindi ko inakalang magiging ganito siya kalakas ang loob sa harap ng ganitong sitwasyon. Tama ba, boss? Ano ba ang ginagawa ng ilan sa atin? Tanong ni Chester at ng iba pa. Kayo ba? Siyempre, cultivation lang yan. Ito lang ang misyon ninyo. Huwag niyong pakialaman ang ibang mga bagay na may kinalaman sa kalokohan, iwan niyo na lang sa akin. Sabi ni Terence. Kung ikukumpara sa pagsasanay ng lahat, wala lang ang mga ito. Sige, sabi niya. Nagkatinginan ng lahat at naunawaan ang tindi ng sitwasyon. Agad silang naghiwa-hiwalay upang magsaka. Hindi lang basta nakaupo si Terence. Bukod sa pagsasanay, kinailangan din niyang maglaan ng oras pag-aaral ng isang hakbang patungo sa Sky Formation na nakakulong sa kanila. Hindi pa ito isang banta, ngunit magiging mahirap kung hindi niya mahahanap ang paraan para masira ito. Pero sumuko na si Terence pagkatapos ng kalahating araw. Gaya ng sinabi ni Reggie, ang paglipad nito sa kalangitan sa isang hakbang lamang ay tila walang anumang kahangahangang katangian, ngunit ito ay ganap na walang kapintasan. Ngunit hindi lahat ng ito ay nasayang, may nakuha ngang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon si Terence. Tila isa itong pormasayo ng paghihigpit na idinisenyo upang bitag ang mga tao, at hindi ito isang ordinaryong pisikal na harang na nakakulong sa kanila, ito ay isang napaka-advanced na harang sa espasyo. Ayon sa mga kalkulasyon ni Terence, ang spatial barrier ay may 3 patong. 2 sa mga ito ang mas karaniwang pisikal na harang, at kapag ang panlabas na puwersa ay umabot sa isang tiyak na antas, ang mga pisikal na harang na ito ay masisira. Gamit ang kanyang lakas, hindi mahirap gawin ito, ngunit ang susi ay sa pagitan ng 2 pisikal na harang, mayroong isang hindi nakikitang spatial barrier. Ang harang na ito sa espasyo ay mayroong napakamahiwagang epekto, na maaaring ibuod sa 4 na salita, napakalapit, ngunit napakalayo. Bagamat manipis lamang ang patong nito, kapag ang isang tao ay nakulong dito, hindi na niya kailanman mararating ang dulo. Ang pagnanais na makatawid ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kaya ito ang ibig sabihin ng maabot ang langit sa isang hakbang lamang. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito. Hindi nakapagtaka na sinabi nila na maliban kung ang isang tao ay may kakayahang maabot ang langit sa isang hakbang lamang, walang paraan upang makatawid sa pintuan. Medyo nawala ng malay si Terence dahil sa natuklasang ito. Naisip niya na dahil sa pagiging isang espiritu, hindi naman dapat mahirap hanapin ang puwang, ngunit napagtanto niya na sa harap ng napakalapit ngunit magkahiwalay na pader sa kalawakan, ang espiritu ay hindi naiiba sa katawan. Sa layo na hindi kayang lampasan ng katawan, hindi rin ito kayang lampasan ng espiritu. Nakatingin lamang siya at bumaantong hininga. 5,338. Pero hindi pinanghinaan ng loob si Terence. Hindi porket wala siyang maisip na paraan ngayon ay nangangahulugan na hindi na siya makakaisip ng paraan magpakailanman. Siguro naman mabubuksan niya ang kanyang isipan sa maikling panahon. Hindi naman siya nagmamadali, kaya mas mabuting ipagpatuloy niya ang pagsasanay at baguhin ang kanyang isipan. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Militar na lolo, nagawa na ang mga identity waste token ng 5 disipulo mo, at isang hakbang na lang ang natitira. Kailangan na lang nilang magturok ng sarili nilang espiritual na kamalayan para ma-activate ito, saka sila makikilala sa pamamagitan ng isang hakbang patungo sa Sky Array at makakaalis na sa lugar na ito. Sa tingin ko dapat ay nakapagdesisyon na sila, di ba? Ngumiti si Dustin habang nakatingin sa grupo, natural na nakatuon ang kanyang pansin kina Amara at Aliyah. Masasabing kakaiba ang elegante at modernong ugali ng 2 babae sa maliit na Jangho noong sinaunang panahon. Kahit ang isang figure tulad ni Dustin ay hindi maiwasang mabigani. Hindi na ito ang gawain ng pag-aanak na iniata sa kanya ni Jomar. Ito ang tunay na katangian ng mga lalaki. Sa huli, malamig na tiningnan ni Amara at ng iba pa ang 5 tag na nasa kamay niya, hindi gumagalaw. Wala silang kahit kaunting balak na abutin ang mga ito para kunin.
Ito. Hindi maiwasan ni Dustin na makaramdam ng kaunting hiya. Naisip niya na kahit hindi masyadong matuwa ang mga tao, kahit papaano ay hindi sila makakalaban. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking katahimikan. Sa sumunod na sandali, bumalik ang tingin ni Dustin kay Terence. Alam niyang kagagawan ito ni Terence. Lolo Maestro, napagkasunduan na natin ito. Naihanda ko na ang pagsusulit para sa espiritual na ugat. Kailangan lang ng lahat na kunin ang kanilang identity waste token at sumailalim sa pagsusulit. Pagkatapos, maaari ko nang ayusin ang pinakaangkop na guro para makapasok sila sa sekta. Tingnan mo. Mapait na ngumiti si Dustin. Sabi mo. Kumunat ang noo ni Terence, hindi pwede. Bakit ko naaalala na ang sagot ko noon ay pag-usapan ito kasama nila at hayaan silang magdesisyon para sa kanilang sarili. P*K, kung wala ka lang ginagawang masama, ganito ba ang ugali ng lahat? Nagmura si Dustin sa kanyang puso, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagkadismaya sa kanyang mukha. Patuloy siyang ngumiti sa lahat at sinabing, walang mga tagalabas dito, kaya may sasabihin ako mula sa kaibuturan ng aking puso. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Green Cloud School ng ating North Island na nagayos kami ng pinakaangkop na espesyalisadong instructor para sa lahat. Noong nakaraan, kahit ang mga pinakanatatanging henyong disipulo ay kailangang magtiis ng paunti-unti, hindi pa nakatanggap ng ganitong espesyal na pagtrato. Upang maipakita ang aking respeto sa Marshall Grand Uncle at ang kahalagahan na ibinibigay ko sa inyong lahat, gumawa na ako ng exception. Mahirap makuha ang pagkakataong ito, kaya hindi ninyo ito maaaring palampasin. Taos-puso ang kanyang mga salita, ngunit walang naniwala rito. Deputy Sect Leader Chen, gusto ko lang itanong, kasing husay ba ng boss ko ang instructor na inayos mo para sa amin? Diretsong sabi ni Chester. Tiningnan siya ni Dustin, kung hindi lang dahil kina Amara at Aliyah, hindi niya titingnan ang isang taong katulad ni Chester. Kinailangan niyang magpakita ng isang palakaibigang mukha at magpaliwanag, dahil gumawa tayo ng exception, gagawa tayo ng exception hanggang sa huli. Ang mga gurong itinalaga ko para sa inyo ay pawang mga elder ng sekta, ibig sabihin ay mga eksperto sila sa entablado ng Jindan. Kung pag-uusapan ng mga kwalifikasyon, kahit hindi sila kasing respetado ng Marshall Grand Uncle, wala namang problema sa kanilang lakas. Sa madaling salita, si Terence ay isa lamang Foundation Peak Stage Cultivator, kaya ang mga Golden Core Stage Elder ay natural na mas malakas kaysa sa kanya. Walang pakialam si Terence, pero hindi masaya si Aliyah. Paano kung nasa Golden Core Stage na siya? Kahit ang arts ng practitioner mo tulad ng Art of Clear Skies, ay peke, hindi kasing tunay ng kay Terence bro. Totoo yan, ang pagtuturo sa isang disipulo ay hindi tungkol sa pakikipaglaban, hindi lang ito tungkol sa lakas, kundi tungkol din ito sa sining ng nagsasanay. Natatakot ako na walang mas mahusay kaysa kay Terence sa lugar na ito sa buong sekta ng Green Cloud sa North Island, tama ba? Sabi ni Amara. Tama iyan, at kung lakas ang pag-uusapan natin, huwag mong isipin na ang boss ko ay isa lamang Paragon na bumubuo ng pundasyon, kaya pa niyang talunin si Jan Feng sa isang sampal, ano ang kahulugan ng isang gininto ang core stage para sa kanya. Parehong tiningnan siya ni na Quentin at Quinley nang may paghamak. Talim ng espadang nyebe. Hindi ba't isa lang yan sa mga perpektong tagapagtanggol ng pundasyon? Tumigil si Dustin. Narating lang ni Jan Feng ang Golden Core Stage matapos siyang sumali sa Central sa Mortal World, at ang balita tungkol sa pag-abot niya sa Perfected Golden Core Stage ay hindi pa kumalat. Isa pa, hindi ito partikular na binanggit ni Reggie sa kanyang ulat kahapon, kaya walang ideya si Dustin. Naisip pa niya na katawa-tawa ang mga sinabi ni na Quentin at Quintan. Si Jan Feng nga ang nangungunang cultivator sa Foundation Stage sa sinaunang alliance, ngunit iyon ay sa Foundation Stage lamang. Hindi madali para kay Terence na talunin siya, ngunit wala itong kahulugan. Kahit ang pinakamalakas na Foundation Stage Master ay hindi maihahambing sa isang tunay na Golden Core Stage Master. Walang pakialam si Dustin sa sinasabi ng iba, ngunit hindi niya mapabulaanan ang mga salita ni Amara. Hindi lamang ang orihinal na bersyon ang galing kay Terence, kundi marami pang ibang sining na kinailangang isulat ni Terence.
Pagdating sa pag-unawa sa tunay na sining, hindi niya ipinangahas na sabihin na mayroong sino man na makakatalo kay Terence. Tutal, siya naman ang may tunay na sining. Siyempre, hindi ko pinagdududahan ang kakayahan ni Lolo sa martial arts. Sa katunayan, ito ay dahil wala siyang oras sa martial arts. Tutal, kailangan pa ring isali ni Lolo sa martial arts ang heart technique. Ito ang pangunahing prioridad ng Green Cloud School ng ating North Island at hindi ito maaaring ipagpaliban. Ang tanging nasabi na lang ni Dustin. Mali ka, marami akong oras. Casual na sabi ni Terence. Ha! Hindi napigilan ni Dustin ang mabulunan. Ang pagsulat ng manual sa paglilinang ay hindi isang bagay na magagawa sa isang araw. Dahil dito, kailangan kong mag-isip ng mabuti bago ko ito isulat. Kung hindi, kung mayroong anumang kapabayaan, kahit isang maling salita lamang, ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi maisip. Kaya kailangan kong magbago ng isip ng madalas upang malinawan, sa tamang oras upang mag-abayan sila sa kanilang paglilinang. Hindi problema ang oras, sabi ni Terence. Kung dati pa ito nangyari, hindi siya mag-aatubiling hayaan si Amara at ang iba pa na dumaan sa ilang pangunahing pagsasanay sa sinaunang kaharian, ngunit ngayong alam na niya na may masamang balak ang kabilang panig, hindi niya sila maaaring palayain. Kung hindi, madali silang magiging mga bihag nila. Ito. Nawala ng masabi si Dustin. Kailangan niya ang tulong ni Terence ngayon at hindi siya naglakas loob na maging masungit dito. Makatwirang dahilan lang ang naiisip niya, pero ayaw man lang tanggapin ni Terence. Ano ang dapat niyang gawin? Pag-usapan natin ang tungkol sa spiritual root test mamaya, pero pwede mong iwan ang iyong waste token. Sa tingin ko, walang tututol si Deputy Sect Leader Chen, di ba? Turo ni Terence sa ID na hawak niya. Kailangan niya itong makuha. Kahit na may kumpiyansa siyang kaya niyang basagin ang pormasyong ito, siya lang ang makakagawa nito ng mag-isa. Hindi niya kayang sirain ang buong pormasayon, at kinailangan ni na Amara at ng iba pa na umasa sa identity token para makaalis dito. Siyempre, orihinal itong inihanda para sa lahat. Bilang isang disipulo ng aming paaralang Chindian sa North Island, paano namin hindi makukuha ang pinakamahalagang simbolo ng aming baywang? Pinipilit pa ring ngumiti ni Dustin, ngunit sumusuka siya ng dugo sa loob. 5,339. Noong una, gusto niyang makakuha ng isang bagay ng libre, ngunit ngayon, hindi lang siya nakakuha ng kahit ano, kundi nakatanggap din siya ng 5 identity waste token. Ang mahalaga ay natural lang itong kahilingan, kaya hindi man lang siya makapagsalita para pigilan ito at masunaring sumang-ayon na lamang. Kung gayon, salamat, pangalawang pinuno ng sekta na si Chen. Ngumiti si Terence habang kinuha ang 5 tag at ibinigay ang mga ito sa grupo. Walang anuman. Kailangan kong abalahin ang martial lola ko para asikasuhin ang pagsusulat ko ng heart technique. May iba pa akong kailangang asikasuhin, kaya aalis muna ako. Labis na nalulumbay si Dustin ng mga sandaling iyon. Ayaw na niyang magtagal pa at agad na umalis. Sok, nakakahiya naman to. Sinubukan mong magnakaw ng manok pero nauuwi sa pagkawala ng bigas. Nagkatinginan sina Chester at Amara at ngumiti. Sige, subukan muna natin ang identity token. Sinuri na ni Terence ang panloob na istruktura ng ID token nang kunin niya ito ay parang isang maliit na pormasayon na may mekanismo ng pagkakakilanlan. Wala naman sigurong problema rito, pero kailangan niya itong subukan para makita kung gumagana ito. Sige. Tuwang-tuwa na sabi ni Chester, nagmamadaling maging una na sumubok nito. Sinunod niya ang sinabi ni Dustin at itinurok ang kanyang spirit sense sa ID, at mas lumiwanag ito ng kaunti. Opisyal na itong na-activate. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, lumabas si Chester, at gaya ng inaasahan, dumaan siya sa paakyat na langit ng walang anumang sugat sa isang baitang. Boss, napakapakinabangan talaga nito. Subukan mo rin, sabi ni Chester habang tumatakbo pabalik kay Terence ng may pananabik. Walang silbi yan, may bakas na ng iyong espiritual na kamalayan ang natitira rito, parang isang natatanging fingerprint ng espiritual na kamalayan, walang ibang makakagamit nito maliban sa iyo, sabi ni Terence, habang umiiling. Paano naman yung mga meron tayo?
Hindi pa natin nagagamit yan dati, sabi ni Amara habang inaabot ang tag niya kay Terence. Sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, kung makakapunta at makakaalis lang si Terence ayon sa gusto niya, mas mahalaga siya kaysa sa mga taong ito. Sa katunayan, dahil sa kanilang lakas, hindi sila maglalakas loob na lumabas kahit na mayroon silang identity token dahil sa takot na mahulog sa bitag ni Dustin. Hindi rin posible. Ang array sa loob nito ay kayang tiisin lamang ang limitadong dami ng Divine Sense. Malamang na espesyal itong inihanda para sa mga bagong disipulo, at ikaw lang ang makakagamit nito. Kung ituturok ang aking Divine Sense, tiyak na agad na babagsak ang array. Napangiti ng mapait si Terence. Dahil nang ahas si Dustin na ibigay sa kanya ang kanyang id ng ganoon kadali, malamang matagal na niya itong naisip. Tutal, hindi naman siya tanga. Sige, sabi niya. Hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Wala silang ibang magawa kundi panatilihin ang kanilang mga identity waste token at maghiwa-hiwalay para ipagpatuloy ang kanilang cultivation. Sa kabilang banda, pagkatapos umalis sa paakyat na bangin sa langit, muling umakyat si Dustin sa tuktok ng bundok. Hindi magandang simula. Sumulyap si Jomar sa mukha niya at walang pakialam na sinabi. Oo, nagbigay ako ng napakagandang alok, bibigyan ko sana ang 5 disipulong dinala niya ng isang Golden Core Stage Elder bilang kanilang guro, ngunit pinilit sila ni Terence na tanggapin ang ID, sinabing gusto niyang turuan niya sila ng personal. Wala naman akong ginagawang masama. Napatawa ng mapait si Dustin. Umakyat siya sa kanyang kasalukuyang posisyon dahil lamang sa kanyang mga pukana. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang ganitong kagulong mukha. Hindi niya talaga maiangat ang kanyang ulo. Ang kalkulado mo naman talaga. Simple lang naman talaga yan noong una, pero ikaw mismo ang nagpagulo. Hindi napigilan ni Jomar ang matawa. Komplikado. Nagulat si Dustin. Nakinig siya sa mungkahi ni Jomar na hatiin at lupigin, kaya natural lang na naisip niya ang tila pinag-isipang ideyang ito nang hindi masyadong pinag-iisipan. Hindi niya ito nakitang komplikado dahil matagal na siyang sanay na gamitin ang retorika ng emperador ng korona para sa bawat patibong na inilalagay niya. Hindi ba? Humihingi lang naman ito ng 2 babaeng disipulo, isang pangungusap lang naman yan, bakit pa mag-aaksaya ng oras at pagod? Hindi sang-ayon na sabi ni Jomar. Isa pala itong senior grand uncle sa pangalan, kung tutuusin, kung hihilingin ko sa kanya sina Amara at Aliyah, malamang ibabalik niya ito sa isang pangungusap, hindi naman siya pwedeng maging diretso, di ba? Naghihinala si Dustin. Sinabi ko lang sa iyo na pasimplehin ang mga bagay-bagay, hindi ko sinabing huwag mong gamitin ang utak mo, umiling si Jomar. Nang makitang hindi pa rin binubuksan ng kabilang panig ang kanyang butas, ang tanging nasabi niya lang ay, pumunta ka at sabihin mo sa kanya na ang matandang Panginoong ito ay nangangailangan ng 2 babaeng disipulo na maaaring maghain ng tsaa at maglinis ng lugar. Hanggat pinapunta mo ang 2 babaeng iyon, maaaring maglaan ng oras ang matandang Panginoong ito para personal silang turuan. Isa lamang siyang simpleng tagapagtatanim ng foundation stage, paano pa siya magiging mas mahusay kaysa sa matandang Panginoong ito? Oo. Lumiwanag ang mga mata ni Dustin. Ang pangunahing dahilan kung bakit tinanggihan ni Terence at ng iba pa ang kanyang mungkahi ngayon ay dahil hindi nila naiintindihan ang sining ng practitioner pati na rin si Terence mismo. Mahirap pabulaanan kung sinabi niya ito sa mga Golden Core Elder sa sekta, ngunit ibang-iba ang usapan kung personal na umamin si Jomar. Kahit gaano pa kalaki ang pagmamalaki ni Terence sa pagiging isang tunay na cultivator, isa pa rin siyang foundational paragon. Kakampi niya ang Grand Elder, isang bagong silang na soul-old monster na nakatayo sa tuktok ng buong sinaunang martial world. Paano siya makakapantay? Isa pa, ang pagkuha ng personal na gabay ng isang bagong silang na kaluluwa ay isang bagay na pinapangarap ng lahat ng mga disipulo. Naniniwala si Dustin na hanggat itinatapon niya ang pain na ito, lahat ay kusang tatanggapin ang pain, kahit si Terence ay hindi makakapigil kina Amara at Aliyah. Bumalik si Dustin sa bangin ng may pananabik. Sina Amara at ang iba pa ay naglilinang pa rin, at si Terence na lang ang nasa labas. Bakit ka na naman nandito? Hindi ba't sinabi mong may gagawin ka? Tiningnan siya ni Terence ng kakaiba. Sa totoo lang, abala talaga kami ngayon.
Ayon sa mga patakaran, kailangan naming mag-ulat sa Grand Elder ng regular buwan-buwan. Ngayong wala na ang pinuno ng sekta na si Hong, sa akin na lang maibibigay ang bagay na ito, nakangiting sabi ni Dustin. Oh! Umusog ang mga labi ni Terence, naaalala ko na sinabi sa akin ni Deputy Sect Leader Chen ilang araw na ang nakalipas na ang Grand Elder ay nasa closed-door cultivation. Bakit siya mabilis na lumabas? Oo, agad na nakaramdam ng kaunting hiya si Dustin. Masyado siyang natuwa matapos marinig ang ideya ni Jomar at nakalimutan na niya ito. Mabilis niyang idinagdag, kagagaling lang ng Grand Elder sa pag-iisa. Natanggap ko lang ang balita kaninang umaga. Kung gayon, maaari ko na bang puntahan ang Grand Elder? Dahil nakalabas na ang Grand Elder mula sa pag-iisa, dapat ay nakalagay na rin ang aking identity waste token, hindi ba? Tanong ni Terence. Natatakot ako na hindi pa iyon posible. Ang dakilang matatanda ay lumabas na mula sa pag-iisa, ngunit kailangan pa niya ng kaunting oras para makabawi. Nag-aalala lang talaga siya sa mga gawain ng sekta, kaya't ako ang naglakas loob na istorbohin siya. Natatakot ako na ang pagkikita ninyo ay kailangang ipagpaliban muna ng ilang sandali. Bukod pa rito, hindi lamang maaaring magdesisyon ang dakilang matatanda tungkol sa iyong pagkakakilanlan bilang tanda ng baywang. Kasabay nito, kailangang naruroon ang pinuno ng sekta na si Hong, kaya maaari lamang itong pag-usapan pagbalik niya. May naisip si Dustin sa gitna ng matinding init ng panahon. 5,340. Hindi napigilan ni Terence ang magmura sa kanyang puso. Malamang bangkay na ang pinuno ng sekta na si Hong ngayon, paano niya hihintayin ang pagbabalik nito? Kung gayon, bakit nagmamadaling lumapit si Chen, ang pangalawang pinuno ng sekta? Tanong ni Terence. Oo. Noong nag-uulat ako sa Grand Elder kanina lang, may nabanggit sa akin ang Grand Elder. Kulang siya ng 2 babaeng disipulo para maghain ng tsaa, pero huwag mong intindihin ng mali, Marshal Grand Uncle, ang 2 babaeng disipulong ito ay hindi lang basta naglilingkod sa mga tao noon, ang mahalaga ay mayroon silang pagkakataong makatanggap ng personal na gabay mula sa Grand Elder, na isang walang katulad na pagtrato. Nang mga oras na iyon, naisip ko agad ang 2 babaeng disipulo rito, sila ay namumukod tangi at angkop. Kung personal siyang masasanay ng Grand Elder, tiyak na lilipad siya sa langit. Ano sa palagay mo? Sabi ni Dustin, inaalagaan na kita ng mabuti. Isang pagkakataon para makuha ang gabay ng dakilang matatanda. Ibig sabihin, hindi pa rin siya itinuturing na isang disipulo, at isa pa ring katulong na naglilingkod sa iba. Tinaasan ni Terence ng kilay. Tiyuhin ng martial arts, maaaring hindi mo alam ito, pero dahil isa siyang Grand Elder, hindi siya tumatanggap ng kahit sinong disipulo. Kahit gusto mong sumali sa sekta niya, dapat nasa Jiedan stage ka na. Medyo sobra na para isipin ang pagiging isang inner disciple. Para makuha ang personal niyang gabay, dapat ay ngumiti ka na ng malaki. Matyaga na paliwanag ni Dustin, pero nagmumura siya sa puso niya. Gusto mo ba talaga silang maging inner disciples ng Grand Elder? Bakit hindi ka na lang pumunta sa langit? Palihim na tumatawa. Minaliit mo ba ang kanilang mga ambisyon? Kumaibot ang mga labi ni Terence, alam niyang bahagi ito ng pukana ng kalaban. Dahil ginawa mong maganda ang pagkakataong ito, hayaan mo na lang ang ibang mga babaeng disipulo. Natigilan si Dustin. Akala niya ay hindi siya tatanggi ni Terence nang hindi man lang kumukurap matapos niyang banggitin ang Grand Elder. Sabi ko para bigyan ng pagkakataon ng ibang mga babaeng disipulo. Hindi mo naman siguro iniisip na hindi ka makakahanap ng 2 babaeng disipulo sa napakalaking paaralan ng Qingyuan sa North Island, di ba? Imposible yan. May motibo ka ba? Nakakunot ang noo na sabi ni Terence. Muling natigilan si Dustin sa kanyang direktang mga salita. Mabilis siyang tumawa ng alanganin at sinabing, paano ako? Dahil lagi kitang iniisip at ang iba pa, kaya kung may maganda mang mangyari, ikaw ang unang maiisip ko. Pero sa tingin ko talaga ay bihira ang pagkakataong ito, kaya bakit hindi mo sila tawagan at tanungin? Paano kung handa sila? Para kay Dustin, ang tukso ng gabay ng isang baguhang soul practitioner ay hindi isang bagay na kayang tanggihan ng mga normal na tao.
Hanggat handa sina Amara at Aliyah na magpakatanga, hindi sila mapipigilan ni Terence kahit na gustuhin niya. Kailangan ba yan? Walang emosyong sabi ni Terence. Kailangan ito, Martial Lord. Ang ating Green Cloud School ay palaging nirerespeto ang pagpili ng bawat disipulo. Hindi natin pipilitin ang sinumang disipulo na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin, ngunit hindi natin maaaring hayaan silang palampasin ang anumang mahalagang pagkakataon. Ito ang tuntunin ng ating Green Cloud School, umaasa akong susundin din ito ng Martial Lord, sabi ni Dustin nang hindi mapagkumbaba o mayabang. Naiintindihan ko. Sige, tatawagin ko sila para magtanong. Sumabay si Terence sa agos at tinawag sina Amara at Aliyah, ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa huli, pare-pareho lang ang reaksyon ng dalawang babae. Pareho silang tumingin kay Dustin na may kakaibang ekspresyon. Magdala ka ba ng tsaa at tubig? Mukha ba tayong dalawang katulong? Anong klaseng magandang pagkakataon ito? Napahiya ng husto si Dustin. Napagtanto niya na ang mga taong ito ay hindi maaaring husahan gamit ang sentido komon. Ang tanging magagawa niya lang ay magmura. Ang mga taong ito mula sa secular na mundo ay tiyak na may tubig sa kanilang mga utak. Hindi nila mapagiba ang mabuti at masama. Umikot ang mga mata ni Amara at Aliyah at bumalik sa pagsasanay. Maya-maya, nagsalita si Terence. Dapat nating igalang ang kagustuhan ng bawat disipulo. Pangalawang pinuno ng sekta Chen, hindi na natin kailangang pag-usapan pa ito, di ba? Hindi na kailangan. Pinilit ni Dustin na ngumiti, ngunit galit na galit siya sa loob-loob niya. Gayunpaman, ito ay isang patibong na hinukay niya para sa kanyang sarili. Nasabi na niya ang sasabihin ng Prinsipe Corona, kaya paano niya mababago ang kanyang isip ngayon? Kung alam lang niya na mangyayari ito, hindi sana niya sinabi ng ganito kagalang-galang, sasabihin na lang niya na gusto ng pinuno ng sect sina Amara at Aliyah, at walang lakas ng loob si Terence na tutulan iyon. Gusto sanang sampilan ni Dustin ang sarili ng dalawang mahigpit na sampal, ngunit sa puntong ito, nalunok na lamang niya ang kanyang galit. Naiiba na lamang niya ang usapan at sinabing, may isa pa akong dapat sabihin, hinihimok kita ulit. Senior Grand Uncle, kailangan mong isulat ang mga Heart Sutra sa lalong madaling panahon. Hindi lang ang buong sekta ang naghihintay, kundi pati ang Grand Elder ay naghihintay din. Pinahahalagahan nila itong lahat. Sinaman siya ng tingin ni Terence, nasabi ko na yan dati, napakaraming paraan ng mental cultivation, paano ko maisulat ang mga yan sa loob ng 1 o 2 araw. Kung patuloy mo akong iniistorbo, paano ako magsusulat? Kailangan mong isulat ito ng sabay-sabay, kung hindi, sino ang dapat sisihin kung magkamali ka? Ito. Si Dustin ay dating isang mapanlinlang na tao, ngunit nabulunan siya at hindi makapagsalita dahil dito. Matagal bago niya nasabi ng hindi maayos ang isang pangungusap, kung gayon, hindi ko naguguluhin ang Martial Grand Uncle, aalis muna ako. Napagtanto ni Dustin na hindi gumagana ng maayos ang utak niya simula nang dumating si Terence rito. Palagi siyang nagtatagumpay sa pagtatakda ng mga patibong para sa iba, ngunit ang grupo ni Terence ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi pa rin ba sapat? Maging si Jomar ay natigilan nang makita niyang bumalik si Dustin na talunan. Hindi kayang tumagos ang karayom, hindi kayang magtalsikan ang tubig. Kahit ang dalawang babaeng disipulong iyon ay naakit niya hanggang sa puntong wala na silang sariling opinyon. Kahit na malinaw kung nabanggit ang pangalan mo, hindi niya ito inilagay sa mga mata niya. Isa lang siyang manggugulo, mapait na sabi ni Dustin. Ang lakas ng loob mo. Agad na nag-alab ang galit ni Jomar, galit na siya sa mapang-ipong tiyuhin na si Master Terence na bigla na lang sumulpot, pero hinayaan lang niya si Reggie na tanggapin si Terence sa sekta para sa orihinal na bersyon. Sa kapaligiran ng sinaunang mundo ng paligsahan, napakahirap para sa mga nasa orihinal na yugto ng sanggol na sumulong pa. Ito ay dahil halos lahat ng mga elixir at likas na kayamanan sa sinaunang mundo ng paligsahan ay hindi na epektibo para sa kanila. Maaari na lamang silang umasa sa kanilang sariling paggalugad at paglilinang, kaya't ang kahirapan ay maiisip.
Sa katunayan, kahit hindi masyadong nasiyahan si Jomar sa pagiging mapagpakumbabang tiyuhin mayor ni Terence, inaabangan pa rin niya ang sining ng orihinal na practitioner. Maaaring may makuha siya kung i-cross-reference niya ito sa kasalukuyan niyang pinag-aaralan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.